sa isang araw po na hindi masyadong kilala sa atin, pero meron pong gumugunita sa araw po na ito. Okay? So ito po actually ay first time lamang na ating gagawin sa ating church. Kalinsabay kumbaga related po ito dun sa ating pong mga recognition, sa ating pong mga magulang, di ba? Mapananay o tatay natin. So ngayon po ay isang espesyal na araw po ang sumapit para naman po sa mga lolo't lola. Yan. So doon po sa mga lolo't lola natin, ang mensaheng pong ito ay primarily para sa atin. Ano po? At doon po sa mga magiging lolo't lola rin, pagka biyayaan po tayo ng Diyos ng apo, ano po ang dapat nating maging take sa pagiging isang ganap na grandparent o isang lolo o isang lola. So ito po ang ating topic ngayon pong umagang ito. Ano po? So iniwan po muna natin for the meantime yung ating series about doon sa fruit of the Spirit para bigyang daan ang mensahe pong ito. So samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Kawikaan or Proverbs chapter 17 verse 6 bilang ating launching text o talata para po sa ating mensahe. Proverbs chapter 17 verse 6 o Kawikaan, Kabanata 17, talata 6. Okay, so tayo po sandaling tumayo para po sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Proverbs chapter 17 verse 6. Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their fathers. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa pagkakataong muli na inyo pong ipinagkaloob sa amin para po makarinig muli ng inyo pong banal na salita, na ang inyo pong salita ay buhay namin at kalakasan, O Diyos, sa aming katawang espiritual. At patuloy niyo po kaming gabayan sa amin pong pakikinig sa tulong po ng Santong Espiritu at sa amin pong pamumuhay bilang kung kami po ay isang grandparent o isang apo or grandchild, ay mailapat po namin ito sa amin pong mga buhay. Unang-una, dahil kami po ay may relasyon personal sa iyo at isang pruweba na kami po ay may personal na relasyon sa iyo ay kung paano po namin seryosohin ang bahaging ito, Panginoon, ng aming buhay. At hindi po kami maging complacent sa lahat o sa anumang bagay na meron po kami. Kaya salamat po, Ama, at ang inyo pong tagapagsalita ay patuloy niyo pong itago sa likod ng inyo pong kabanalan at patuloy niyo pong ibaba, Panginoon, at ikaw po ang maitaas sa mensahe pong ito, Panginoon. At maitaas ka lamang sa lahat ng amin pong gagawin ngayong pong umaga. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. So, ito po ay isang araw na hindi po masyadong familiar sa atin. Ano po? Nakikita lang natin to sa social media. So, every second Sunday po of September, dito po sa ating bansa ay sineselebrate po yung tinatawag nating Grandparents' Day. So, hindi po ito isang pagan practice. Ano po? So, kasi may mga nagsasabing bakit pa sineselebrate yan? Ano po? Katulad ng mga Father's Day, Mother's Day na yan. Kasi meron daw pagan background yan. Pero kung titingnan po natin, kahit po sa Bible, makikita natin that sinusuportahan po ng salita ng Diyos ang pagkilala o ang pagbibigay pugay sa mga magulang at sa mga may edad, ano po, or tinatawag po nating grandparents o yung atin pong mga lolo at lola. So nag-start po ang celebration ng Grandparents' Day po dito sa ating bansa noong 1987. So hindi pa siya masyadong matagal, ano po, kung tutuusin. Pero kung titingnan po natin sa Biblia, isa po sa mga tungkulin ng isang Kristiyano ay kung paano din niya pahalagahan ang kanyang relasyon sa kanyang
lolo o lola kung siya ho ang apo. At kung siya naman ay isang grandparent na nakakilala sa Diyos, so tinitake niya ng seryoso ang kanyang relasyon bilang lola sa kanyang mga apo. Hindi lang po yung concern po ng isang magulang ay hanggang sa kanyang mga anak lamang, kundi hanggang sa bawat miyembro ng pamilya, so inaabot po niya. So yun po yung responsibilidad ng isang grandparent. So ngayon po sa ating kultura, in our culture nowadays, may mga bata na kung saan ay hindi po lumaki sa nanay at tatay. Meron po dito lumaki sa lolo at lola. Kapag tayo po halimbawa, sumusundo tayo sa school, kadalasan ang napapansin po natin, hindi naman majority, pero meron po, lolo o lola ang sumusundo. Kapag nagpatawag po ng PTA meeting sa school, so hindi lahat po nang na-attend ay nanay o tatay. Diba? Meron din pong lolo or lola. Meron din pong guardian. Okay? Kaya doon po natin makikita kung gaano din po kadedicated ang isang grandparent sa kanilang mga apo. Maaaring ang bawat isa sa atin ay may fondest moment sa kanyang lolo o lola. Lalo kung halimbawa ay wala na po sila, so meron po tayong isang recollection na hindi po natin makakalimutan. Nung tayo po ay maliliit pa, kasama po sila. Sa mga okasyon na espesyal, katulad po ng family reunion o ng Pasko, tayo po ay pumupunta sa bahay ng ating mga lolo't lola. Tayo po'y nagmamano, di ba? At nakakatanggap ng aguinaldo. Yan, na naka-envelope na kulay pula. Di ba? Pero hindi ho sa lahat ng case, ganito po ang sitwasyon. Meron din pong mga apo na hindi malapit sa kanilang lolo o lola. Meron din naman pong lola o lolo, vice versa. Hindi sila close sa kanilang apo. So, ganyan din ba dapat ang makita sa atin sa pamumuhay Kristiyano? Na merong estrangement na namamagitan sa pagitan ng lola at ng kanyang apo o lolo at ng kanyang apo and vice versa. Kaya ang salita po ng Panginoon ay hindi po nahuhuli sa bahaging ito. Hindi po out of place ang salita ng Diyos para pag-usapan ang paksa patungkol sa isang elderly o sa isang grandparent. Sapagkat ang grandparenting ay itinuturo din sa banal na kasulatan. Lalo na sa mga believing na grandparents. To the believing grandparents or grandparents to be, what should be instilled in our thoughts about our responsibility to our grandchildren. So, hindi po ibig sabihin na itong responsibilidad na ito ay sasaklawin natin yung responsibilidad ng magulang. Otherwise, kung hindi nagagampanan ng magulang ang kanilang tungkulin sa kanila pong mga anak, na kung saan nagkukulang, di ba? For example, yung pagpapalaki. Yung tinatawag nating child rearing. Financially, di po ba? So, nandun po yung support. So, nag-aabot sila. So, ibig sabihin, hindi po natatapos lamang sa anak ang pag-abot o ang pagtulong o pagmamahal ng isang grandparent. Sapagkat yan din po ay itinuturo po sa atin ng Biblia. So, meron po tayong 3 mahalagang paalala patungkol po sa tinatawag nating biblical grandparenting. And first, sa unang punto po natin, makikita natin that biblical grandparenting is an extensive duty. Hindi lang po ang tungkulin ng isang lolo o lolang nakakilala sa Panginoon ay hanggang lang doon sa kanilang mag-asawa o hanggang sa kanilang mga anak lamang. Sapagkat sinabi po dito sa ating binasang talata kanina sa Aklat ng Kawikaan, chapter 17 verse 6, grandchildren are the crown of the aged. Ang mga apo ay putong ng mga lolo o lola. Okay? Kaya sa isang banda, totoo po na kapag maraming apo, blessing. Amen? Yan. Kaya halimbawa, pagka nagkaroon po ng, sa anak natin, nagkaroon po sa ng anak, nabiyayaan po sila ng anak, kagalakan po yan ng magulang nung magkakaanak. Salamat, may apo na ako.
Ano kayang itsura ng apo ko? Kamukha kaya ni lolo? O, kamukha kaya ni lola? O doon sa kabilang side? Di ba? Nandun yung excitement natin. Hindi tayo ika nga wala tayong damdamin para doon sa ating apo. So nandun talaga naturally yung ating damdamin. Ano po? That's why it is an extensive duty sapagkat kagaya din po ng sinabi in Psalm 127. Children are a reward, 'di ba? Ang anak po ay gantimpala ng Diyos. Hindi po 'yan isang ika nga yung kagaya po ng iniisip ng iba na burden or kabigatan, pasanin na magkaroon ng anak. No. Sapagkat yan po ay blessing. Sinabi po ng salita ng Diyos. Likewise, sa isang elderly, sa isang lolo o lola, ganun din po ang anak o apo. Sila din po ay pagpapala ng Panginoon. Kaya katuwaan po ng isang elderly o ng isang lolo o lola na magkaroon siya ng isang apo. Amen? Amen. Okay. So, we have two subpoints here again. Ano po, sa ating unang punto, that's why it is an extensive duty because, sabi dito, they care for their grandchildren's spiritual condition. So, ayon sa kanyang pagkatawag mula sa Panginoon, hindi lang ang concern niya ay yung kaligtasan ng kanyang mga anak, kundi ang kaligtasan din ng kanyang mga apo na nais din niyang makakilala sa Panginoon. Lalo't kung ang mga anak niya ay hindi po sumusunod sa mga utos ng Panginoon, so nandun po ang kanyang pag-aalala, nandoon po yung kanyang concern para sa kanyang mga apo upang sila po ay madala sa Panginoon. It doesn't mean that grandparents should be focused only for the welfare of their children, especially in spiritual sense. Kaya maganda nga po yung ating mga prayer requests na binabanggit po natin. Sana yung aking apo ay makakilala din sa Panginoon. Paano naman kung ang magulang ay hindi nakakilala sa Panginoon? Ano po? So, siyempre, hindi naman ibig sabihin less yung concern po natin sa anak natin because pareho naman silang may kaluluwa. Pero ibig sabihin, kailangan concern din po tayo sa ating apo. Dahil may kaluluwa din sila. Paano yung henerasyong dadatnan nila? O sa paglaki nila, anong henerasyon ang makikita nila? Di ba? Kung tayo nga ngayon, naghihirap, nagsistruggle po tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya, they care for their grandchildren's spiritual condition. They should also be concerned for their grandchildren's spiritual condition. Yan ba'y laman ng ating mga panalangin? Kung tayo po ay isang grandmother or grandfather, laman ba sila ng ating mga panalangin na sana'y makakilala sila sa Diyos? Are they saved? Are they growing in the knowledge of Christ? Diba? Na doon ba lagi ang ating tanong sa kanila na sana magkaroon sila ng kaligtasan, katiyakan ng kaligtasan, sana dumating ang araw na lumalakad sila sa kanilang pagkakilala sa Panginoon, sana mamuhay sila ng matuwid, kagaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon. So, pero hindi ho nagtatapos lang sa panalangin. Nandun po yung ating pag-abot sa ating mga anak o yung pagpapaalala natin sa ating mga anak. Anak, ang buhay ay hindi permanente. Ang buhay ay hindi matagal. Sandali lang. Diba? So, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos kung paano ituring nating putong ang ating mga apo. Hindi lang siya blessing in a way na marami, blessing in a way na kapag may family reunion, talagang sikip. Pero, it's blessing, sabi nga, much more, or it's a much more blessing kung sila po ay makasama din po natin sa paglilingkod sa Diyos. So that's the first. That's why it's an extensive duty. Hindi po madali ang tungkulin ng isang grandparent. Ano po? Sapagkat ang concern niya ay nag-extend hanggang sa kanyang third generation. Or kung biyayaan pa ng Panginoon ng pang-apat na henerasyon, kung abutan pa niya ang kanyang apo sa tuhod, concern din po niya yon. Di ba? Kung paanong halimbawa, sinasabi ng isang magulang na kung tatlo ang kanyang anak, tatlong klase ng ugali ang kanyang pakikisamahan, kung halimbawa 20 ang kanyang apo, 20 ugali ang kanyang pakikisamahan.
Di po ba? So, nandun yung bigat sa bahagi po ng isang grandparent. Next, they love their grandchildren in the same way God does. So, ang isang lolo't lolo o isang grandparent, lalo na kung siya'y nakakilala sa Panginoon, ay nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. So, tingnan po natin Proverbs chapter 13, verse 22. Marami po tayong babasahin mamaya. Proverbs 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children, but the sinner's wealth is laid up for the righteous. So a righteous man, or a good man, has the willingness to exercise his responsibility toward his children's children. So ibig sabihin, ang tinutukoy ho dito is no other than yung elderly, lolo o lola. Kasi ang sabi dito, he leaves an inheritance to his children's children. So anak ng kanyang anak. Di ba? And he has the willingness to exercise his responsibility. They live wisely and pass on their wisdom, knowledge, and material blessings to their grandchildren. So normally or naturally po sa isang grandparent, lalo't kung siya po ay malapit na siyang umalis or mag-depart sa buhay. So ito po yung kadalasang ginagawa niya. So ipinapasa niya kung ano ang kanyang mga natutuhan sa buhay. Ipinapasa niya kung ano ang meron siya sa kanyang mga apo. Okay? And though they are already finished in the child-rearing stage, they would volunteer for the emotional, financial, and physical burden of rearing a child again. Handa silang tanggapin muli ang responsibilidad ng pagpapalaki sakaling kailanganin ito ng kanilang mga apo. Sabi dito, kahit tapos na sila sa stage ng pagpapalaki ng anak. Diba? Katulad po ng ating sitwasyon ngayon. So, dahil po sa kahirapan, napipilitan po na lumayo ang magulang. Kaya ang pagpapalaki, ang pag-aalaga, ang pagbabantay po ay kinukuha po ng grandparent. Okay? And they set their own desires aside for the needs of their grandchildren. Handa nilang isantabi ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga sariling kagustuhan o mga bagay-bagay na gusto nilang, let's say, kung meron silang gustong bilhin, di po ba? Handa nilang i-sacrifice para po sa pangangailangan ng kanilang mga apo. So, ganun po sacrificial or kumbaga yung depth ng pagmamahal. Meron po ang isang grandparent, di po ba? And to the grandchildren who are here today, minsan ba nating pinasalamatan sila sa kanilang sakripisyo, sa kanilang suporta, sa kanilang pagbabantay, sa kanilang pagpupuyat? Ano po? Kahit isang beses lamang. For their love and support. But it's a sad reality that some parents are unwilling or incapable to rear their kids, but grandparents have the willingness to take their full custody. A sad reality, pero nagiging way din po ito upang maipakita ng isang lolo or lola kung gaano niya kamahal ang kanyang apo, ang kanyang grandchild. Sana hindi lang ang pagmamahal natin sa apo natin dahil kamukha natin. O halimbawa, yung talino niya ay sa atin galing. Yung mga personality niya ay galing sa atin. Kung meron siyang katangian na pabor sa atin, so papunta na doon sa favoritism. Di ba? Pero hindi po lamang ganun dapat or hindi dapat ganun ang ating relasyon na meron tayo sa ating mga apo, kundi dahil sila'y apo natin. Kaya nandun po yung ating pagmamahal sa kanila. Biyaya ng Panginoon.
Amen? Sila'y biyaya po ng Panginoon. So yung pong sinabi sa Proverbs 17, ano po? Grandchildren are a crown of the aged. Okay? Ikalawa po natin, so second point is, biblical grandparenting is an exceptional blessing. So bakit natatanging pagpapala ang pagiging isang lolo or lola? Biblically. Okay? In a biblical principle, with the biblical principle, nandun po yung ating pagtupad ng ating tungkulin sa kanila. Some grandparents make their view of their situation as miserable. So kagaya po ng sinabi natin kanina, ang take po ng iba sa pagkakaroon po ng apo o sa pagkakaroon po ng grandchild ay kabigatan o pasanin. Nako, iisipin ko pa yan. Wala na nga tayong makuhang, di ba? Sabi nga, hindi ko nga alam kung saan tayo kukuha ng pambili ng bigas o ng sardinas. Di ba? So, sa hirap ng buhay. So, tinitake nila ang pagkakaroon ng isang anak o apo ng miserable. Such as taking responsibility of their grandchildren in various aspects, but the scripture tells us a lesson. So, may aral po na itinuturo sa atin ang kasulatan. Ano po? Samahan niyo po ako sa aklat ng Ruth chapter 4. Bilang halimbawa po. Sa aklat po ng Ruth. Nasaan po si Ruth? Yan. Sa Old Testament, bago po mag 1 Samuel. Mga nanalo dyan sa Bible quiz. Ano? Madali nyo mahanap yan. Okay? Ruth chapter 4 verse 13 to 17. So Boaz took Ruth and she became his wife, and he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the women said to Naomi, Blessed be the Lord who has left you this day without a redeemer, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law, who loves you, who is more to you than 7 sons, has given birth to him. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, A son has been born to Naomi. They named him Obed. And he was the father of Jesse, the father of David. So, paano po naging blessing si Obed kay Naomi? Ano pong nangyari kay Naomi? Siya po ay naulila. Ano po? Namatayan po siya ng asawa. Namatayan po siya ng 2 anak. Mga anak. Ano po? 2. Si Malon at Chilion. And ang naiwan po sa kanya yung 2 niyang manugang na parehong Moabite. So yung isa umalis, pero yung isa nagstay. So si Ruth po yun. At dahil po doon, ginamit po yun ng Panginoon para ma-meet po ni Ruth si Boaz. At si Boaz po, eventually, so sila po yung naging mag-asawa. So, kasi yun pong isa sa mga customs po noon is yung pinakamalapit, ano po, closest relative, kinsman redeemer, ang kailangan mapangasawa po ni Ruth. Okay? At ito nga po ay si Boaz. At nung nag-asawa na po sila, so sila po yung binayaan ng anak at tinake po ni Naomi yung responsibilidad ng pagiging isang lola, although biologically wala silang relasyon. Di ba? Kasi si Boaz at si Ruth, so hindi naman po si Boaz ay anak ni Naomi. Di ba? Kaya ito po yung nakita ho natin na isang pagpapala. Sa kabila po ng misery or ng isang mabigat na pagsubok na pinagdaanan ni Naomi, at the end, siya po yung pinagpala ng Panginoon. So siya binigyan ng isang apo at siya yung nagpalaki. At kinalaunan po, sabi po doon sa genealogy, siya po ang lolo ni Haring David, si Obed. Okay? Kaya, again, there is blessing of hope after a painful ordeal. Kung meron man tayong sitwasyong mabigat sa buhay natin,
Kasama na dito halimbawa ang ating pagiging isang lola o lolo. But here it says, there is the blessing of hope. May pag-asang naghihintay sa dulo nito. Amen? Amen. Mga kapatid. So hindi ho habang buhay, kung tayo ho ay Kristiyano, miserable. Ang miserable ho talaga nandito lang sa mundo. Pero ang buhay natin bilang isang Kristiyano, lahat ng yan ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. At ang laging dulo nito ay pag-asa. Okay? So yun po yung nakita po natin. So Naomi was bitter because of the death of her husband and 2 sons. But through Ruth's unwavering love to her mother-in-law and her faith to the Lord, she was blessed with a grandchild. So Naomi was blessed with a grandchild. And sabi dito sa verse 16, she became his nurse. So yung nurse po dito, ang ibig sabihin is the natural affection of a godly grandmother for her God-given grandson. Itinuring yan tunay na apo, si Obed. Kahit hindi sila magkadugo. Amen. Okay? Kaya it doesn't mean na ang pagiging apo is only blood related. It is a natural affection, sabi dito, na nanggagaling sa Diyos. Okay? So, kaya normally sa isang tao, kapag siya'y nakakita ng isang bata, or halimbawa, kung siya'y may edad na nakita ng bata na talagang siya'y awang-awa, so kinukup-kup niya. Tinuturing niyan tunay na anak o tunay na apo. Ano po? So same, kagaya po ni Naomi, lalo't siya po ay nakakilala din sa Diyos sa pamamagitan po ni Ruth. Dahil doon sa pananampalataya ni Ruth, si Naomi po ay nakakilala sa Panginoon. Next is there is the blessing of care after a biblically principled parenting. Sa pagtupad natin sa tungkuling pagiging isang mabuti o huwarang grandparent, meron pong pangako, meron pong blessing of care na naghihintay. Hindi lamang po pag-asa sa pagtatapos po ng ating pagiging isang grandparent. In 1 Timothy chapter 5 verse 4, ito po ang ating makikita. 1 Timothy chapter 5 verse 4. Instruction po ni Apostle Paul para po sa mga sa Ephesians, sa Ephesus po ito actually. Kasi si Timothy po ay nagpastor po siya dito. Okay. 1 Timothy 5:4. But if a widow has children or grandchildren, so not only children but also grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. Again, if a widow has a children or grandchildren, isang balo o isang biyuda o biyudo, pero siya'y may anak o apo, let them first learn. So ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Dapat ang sabi dito, ang unang may concern sa isang widow is yung kanyang pamilya. Di ba? Pwedeng anak, pwedeng apo. Pero, ano pong nangyayari ngayon sa atin? Sa labas. Ano po? So, it's also a sad reality na makita natin na mayroon pong mga anak na nagtuturuan kung sino mag-aalaga sa kanilang magulang na may sakit. Lalo't lahat sila'y pamilyado na. Di ba? Nagtuturuan. O ikaw ang panganay eh. O ikaw ang babae eh. Oh. Pero ang sabi po ng Biblia, ang unang magte-take ng responsibility sa mga balo o yung in need, okay? Kasi ang ibig sabihin dito ng widow is hindi lang nanawalan siya ng kanyang kabiyak. Ang sinasabi din po dito ng widow is talagang they are in need. Okay? Deeply in need. Talagang meron silang matinding mabigat na pangangailangan. So, pangangailangan sila po'y alagaan kung sila po ay medyo physically mahina. Di ba?
So ito po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Let them first learn to show godliness to their own household. Not anger, okay? Hindi yung pagiging, kumbaga yung comfort lang lagi, comfort lang. Ayaw natin ng responsibilidad. Madagdagan pa. But here it says, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents. For this is pleasing in the sight of God. Dahil ito ang mabuti sa paningin ng Diyos. Are you willing to take that? Dahil siya'y ating magulang na minsang nag-alaga sa atin, minsang nagpakain sa atin, nagpaaral sa atin. Tapos Kristiyano ka, ayaw mong alagaan. Diba? Maligalig daw. Sakyan mo na lang ligalig. Maligalig din ang anak. Kasi mana eh. Ano? Pero ika nga, talagang yan ang sabi ng Bible eh. Ano po, wala tayong magagawa. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, paubayan na natin yan sa home for the aged. O sa nursing home. Ano? Kasi sa ibang bansa, nursing home ang tawag. Ano po? O ipaubayan na natin dun sa sa church. Okay? Kasi may mga churches po na na may ganito pong ministry. Na nag-aalaga po ng mga matatanda. Isa po yun sa ministry ng mga church, ng church rather. Ano po? Yung pag-aalaga sa mga matatanda. Okay? Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon, it is pleasing in the sight of God. Kung tayo mismo na kadugo, anak o apo, ang kukup at handang ibigay ang kaukulang kalinga at pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Amen? Amen. So that's the blessing of care. Kung sa part ng parent, so kapag dumating na yung time na siya nanghina na, so ang magiging sukli doon sa kanyang paghihirap is yung pagmamahal. Di ba? Pero otherwise, kung siya naging malupit, irresponsable, so malamang po, mangyayari po sa kanyang pagkahina o pagiging mahina sa pagtanda niya is ito pong sitwasyong malungkot. Pero sa atin po mga Kristiyano, hindi po dapat. Ano po? So, dahil sila ho ay magulang natin, dahil sila po ay kadugo natin, ibinigay din sa atin ng Panginoon. So, handa nating yakapin. Kahit mahirap. Okay? So, that is an exceptional blessing. Pagpapala po na magkakaroon din ng isang lolo o lola. Ano po? Na minsang ipinasyal tayo sa lugar na masarap puntahan. Minsang dinala tayo sa mga masasayang lugar. Diba? Maaaring yung lolo natin o lola natin ang unang nagdala sa atin sa SM o unang nagpakain sa atin sa Jollibee. Hindi natin alam. Ano po? So, kung meron tayong mga recollection ng ating mga lolo't lola nung sila'y buhay pa, di ba? So, hindi natin makakalimutan. So, sabi nga po sa Exodus chapter 20 verse 12, honor your mother and your father. So, ito ho ay kapareho din sa ating mga elders. Ano po? Okay. And number 3, ito po yung panghuli natin. Biblical grandparenting must leave an extraordinary recollection. Yamang alam po natin na ang pagiging isang lolo o lola ay tanda na, sabi nga, sandali na lamang. Ano po? Sandali na lamang ang ating itatagal dito sa lupa. So ano po ang gusto nating iiwan sa ating pong mga apo? Ano po ang gusto nating iiwan sa maiiwan nating mga mahal sa buhay? Sabi dito, it must leave an extraordinary recollection. Ano kaya ang gustong isipin ng mga apo sa atin kapag wala na tayo? Ano ang gusto nating isipin ng mga maiiwan natin sa atin kapag wala na tayo? Okay? So, samahan nyo naman po ako sa 2 Kings. Chapter 11. Second Kings chapter 11 verse 1 to 16. Actually, medyo mahaba to.
Pero ito po yung isang kwento ho na related po dito po sa ating puntong ito. So, biblical grandparenting must leave an extraordinary collection. Okay, so verse 1, now when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the royal family. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash, the son of Ahaziah, and stole him away from among the king's sons who were being put to death, and she put him and his nurse in a bedroom. Thus they hid him from Athaliah, so that he was not put to death. And he remained with her 6 years, hidden in the house of the Lord, while Athaliah reigned over the land. So hanggang dyan na lang po muna ang ating mabasahin. Ano po? Verse 3. So ano po yung kwento ho sa likod nito kay Athaliah? Ipinag-utos niya na patayin lahat ng kanyang kamag-anak para makuha niya yung posisyon ng pagiging reyna ng Juda. Pero lingid sa kanyang kaalaman na meron siyang apo na itinago ho sa loob ng 6 na taon. At ito ho ay si Joash. At nung 7 years old na po yung bata, so kung itutuloy po natin yung pagbasa, ito po ang nangyari. So inilabas po nung high priest. Ito pong si Joash at tinutungan, inanoint siya bilang hari. Sa edad na 7 taon. At narinig ni Athaliah ang kaganapan. At sumigaw siya ng treason o pagtataksil. Pero sabi ng high priest, so kung tatalon po tayo dito sa verse 15, then Jehoiada, the priest, commanded the captains who were set over the army, bring her out between the ranks and put to death with the sword anyone who follows her. For the priest said, let her not be put to death in the house of the Lord. So they laid hands on her, and she went through the horses' entrance to the king's house, and there she was put to death. So ipinapatay po si Athaliah. Lola po nung batang hari na si Joash. So, which is, sa part po ni Joash, ano po ang kanyang recollection sa kanyang lola? Dahil sa lola ko, wala na akong kamag-anak. Pinapatay niya eh. So, ano ang gusto nating maging marka sa ating maging apo? Sa ating mga apo? Lolang malupit. Yan. Naku, yung lola ko nung buhay pa. Yan. Diba? So, ano gusto nating iwang paalaala sa ating mga apo? Diba? Yung bang magaganda o yung hindi? Naku, yung lola ko talagang walang araw na wala akong latay. Yung lola ko, hindi ko malilimutan yung kanyang sinaing na sinaing na sunog. Hindi pala marunong magluto. Okay? So, they must leave an extraordinary recollection. Yan. Para yung legacy natin in the next generation, ito yung lola ko, dinadala ako lagi sa church. Lumalakad kami ng ilang kilometro para umatin sa church. Sinasama niya ako sa Bible study. 'Di ba? So, namulat sa isip ng bata na ito pala ang ito pala ang paglilingkod sa Panginoon. Naging daan ng Panginoon sa kanya para siya maglingkod din. 'Di ba? Kaya mga kapatid, sabi dito, ang pagiging isang magulang, sabi diyan, to be a grandparent is indeed a blessing. As our conclusion, isang pagpapala. Hindi ho isang pabigat o burden. Okay? Ang responsibilidad ng isang grandparent o ang pagkakaroon ng isang apo. It's a blessing to be used by God for your grandchildren's well-being, especially in spiritual sense. Kaya i-take natin ang opportunity sa ating mga apo na sila po ay makakilala sa Diyos. Kung tayo'y nakakilala din sa Panginoon. Tayo maging katulad ni Kristo. Sabi dito, be Christ in doing your part as a grandparent.
Ang pagmamahal ni Kristo ay wagas at walang pagtatangi. Kaya wala din tayong favoritism sa ating mga apo. Kahit halimbawa, kung yung apo natin ay may kaugalian na talagang hindi natin gusto, naon na po. So sabi dito, it's our duty, okay? Ito yung tawag din ng Panginoon sa atin, na hindi lang natin sila ipanalangin, kundi tulungan natin ang ating mga anak sa pagdadala sa kanila, palapit sa Panginoon. At para naman sa mga apo, honor your grandparents. Igalang natin sila. Kung paanong itinuro din ng Diyos sa mga Israelita noong panahon ng Old Testament, na kapag may matanda, magbigay galang. Okay? Ganun din po sa ating kultura. Nandun po yung pagbibigay galang po natin sa mga nakatatanda. Ito na po yung unti-unting nawawala ngayon. Pero i-preserve po natin, lalo't kung tayo ho ay mananampalataya. Ang paggalang, ang pagrespeto, ang pagmamahal sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa minsan pang pagpapaalala sa amin na ang bawat relasyon po namin ay mahalaga. Kahit ito pong napag-aralan namin is about grandparents and grandchildren. Pahalagahan po namin ang relasyong ito sapagkat ito'y buhat din sa iyo. Lalo na ang kaligtasan po ang maging haligi ng lahat ng ito, kung paano po namin pairalin ang pagkalinga at pagmamahal. Sapagkat ito po ay kalooban ninyo at ito po ang kalugod-lugod sa iyo. Kaya muli, Ama, ang lahat ng papuri ay itinataas po namin sa iyo. At sa buhay namin, patuloy po na may lapat namin ito, na sa pamamagitan din po ng aming pagpapahalaga sa relasyon namin sa amin pong mga mahal sa buhay, maitaas ka namin. Mapapurihan namin ang iyong pong pangalan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.